importanteng issue para sa ating ekonomiya. Opo. Kayo po ba'y naniniwala na dahil ito pong mga pagtitipong kagaya po nito na pagdagsa ng mga tao, kaganapan dyan po sa People Power Monument, ay hindi na po ito first time sa kasalukuyan pong administrasyon. Naniniwala po ba kayo na ito'y senyales na tila hindi iniintindi ba ng ating gobyerno, manhid ng ating gobyerno? Kasi same pa rin po itong mga panawagan mula noong nagkakaroon po ng mga malawakang kilos protesta ng ating mga kababayan, Kong. Actually, last November nga, nagkaroon din ng kilos protesta at ang resulta nun ay may iilang mga miyembro ng kabinete na bumitiw sa kanilang pwesto. At baka hindi naman yan ang pinapanawagan ng mga rallyista ngayon, pero I suppose at the very least, dapat ang magiging kalabasan nitong mga kilos protesta ay may mga miyembro ng kabinete na managot sa korupsyon at sa kakulangan ng resulta sa mga reforma ng kasalukuyang administrasyon. Opo. Meron pa po ba kayong nalalaman na meron pang handang maglahad po ng mga nalalaman nila kaugnay nga po dito sa anomalya, lalo na sa hinaharap, maliban dito po sa mga naririnig natin na marami pa mga dating mga sundalo, dating nagtrabaho din kay former Congressman Zaldico na naglahad din po kaugnay sa Maleta Scheme. Actually, baka may mga tao galing sa ibang kampo na nanonood sa SMNI ngayon at may mga bumitiw naman na sa kanilang mga pwesto sa kabinete ni Pangulong Marcos na marami pang mga ebidensya tungkol sa pagde-deliver ng pera galing sa flood control, pero hindi na sa akin para isiwalat ito. Ang aking wish ay ang mga may kaalaman tungkol dito ay kusang maglabas ng impormasyon of which they have first-hand knowledge. Ngunit so far naman, walang mga nag-deny na may mga allegations of corruption nga tungkol sa mga kickbacks mula sa mga flood control projects na nagmumula sa mga miyembro ng kabinete. At kung ako po ay tatanungin, ito nga po ang aking inaasahang mangyari kung hindi ipapakita ng gobyerno na seryoso tayo para sa investigasyon ng flood control. Opo, siguro bilang panghuli kong baka meron pa po kayong gustong sabihin na hindi po namin na itanong. Dagdag na rin yung inyo pong mensahe sa ating pong mga kababayan sa gitna po ng mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Actually, napakalungkot ngayon na parang nasa sweep under the rug ang issue ng flood control. Kaya biglang nag-post ako tungkol sa flood control the last few days para naman ma-take advantage itong window na talakayin ito. Pero sana hindi na malilimutan ang issue ng flood control hanggat may accountability para sa mga nangyari. Let us take advantage of this opportunity na may mga matatapang tayong mga kababayan na ngayong oras na ito ay nasa EDSA at Liwasang Bonifacio na kumikilos para sa transparency and accountability, and keep the fire burning hanggat walang mga miyembro ng gobyerno na mananagot tungkol sa korupsyon sa flood control. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, Kong. Salamat po. Ang kinatawan po ng unang distrito ng lalawigan ng Batangas, si Congressman Leandro Leviste, kaugnay nga po sa mga may init na issue po ngayon. Samantala, ipinag-utos po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga otoridad na pairalin ang maximum tolerance sa gitna po ng isinasagawang rally sa EDSA ayon sa Malacanang. Pansamantala namang isinara ang ilang kalsada, tulay at mga gate patungo sa Malacanang Complex. Yan at iba pang detalye ng balita hatid ni Creseline Catarong. Sa palace briefing nitong Martes, Hunyo 30, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na agad na naipabatid kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol sa rally na nagsimula madaling araw. Ayon kay Castro, iginagalang ng Pangulo ang karapatan ng bawat isa sa freedom of expression at freedom of assembly.
Gayunman, hindi anya kinukonsente ng Pangulo ang anumang pang-aabuso na maaaring idulot ng mga kilos protesta. Ipinaliwanag pa ni Castro na maituturing na pang-aabuso ang mga kilos na nakaaapekto na sa karapatan at kapakanan ng ibang tao. Kaugnay nito, sinabi ng Malacanang na malinaw ang direktiba ng Pangulo sa mga kinauukulang ahensya na pairalin ang maximum tolerance sa mga nagpoprotesta at pakinggan ang kanilang mga hinaing. Gayunman, binigyang diin ng palasyo na kung may mga lalabag sa batas sa gitna ng kilos protesta, nararapat lamang na ipatupad ng mga otoridad ang umiiral na batas. Inatasan din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga otoridad na tiyaking maibalik sa normal ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng rally sa EDSA. Inilahad ni Castro na nagtungo sa PNP Command Center ang kalihim ng Department of the Interior and Local Government at ang chief ng PNP upang mahigpit na bantayan ang sitwasyon sa lugar ng kilos protesta. The Chief PNP has directed all concerned units to exercise maximum tolerance at all times and to work toward the swift restoration of normalcy in the affected areas. Dagdag pa ng PNP, nananatiling nakadeploy at nasa full alert ang mga puwersa nito upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga rallyista, ng publiko at ng mga tauhan ng pulisya. Nauna nang sinabi ng Malacanang na maraming mamamayan ang naapektuhan ng kilos protesta, kabilang ang mga naipit sa matinding trapiko at naantala sa kanilang pagpasok sa trabaho at iba pang mahalagang lakad. Ang pakiusap lang po natin sana kung magkakaroon ng mga pagpoprotesta o gathering ay makipag-coordinate naman sa gobyerno dahil hindi naman ang gobyerno ay nagko-control o hindi nagpapahinto, hindi kayo pinipigilan sa anumang kilos na ginagawa nyo, provided that your action should be in accordance with the law. Samantala, iginiit ng Malacanang na wala itong nakikitang banta sa gitna ng isinasagawang rally sa EDSA. Sa halip, sinabi nitong nakatutok si Pangulong Marcos sa kabuang sitwasyon, lalo na sa epekto ng kilos protesta sa mga mamamayang naaabala sa kanilang pagbiyahe at pang-araw-araw na gawain. Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. Dagdag pa ni Castro, kung mayroon mang mga grupong may sariling interes, hindi ito dapat maging hadlang sa pagpapatupad ng batas at sa pagpapatuloy ng mga programa ng administrasyon. Sa kabilang banda, nilinaw ng Palace Press Officer na ang pansamantalang pagsasara ng ilang kalsada, tulay at mga gate patungo sa Malacanang ay bahagi lamang ng umiiral na security protocol kasabay ng EDSA rally. At hindi dahil sa anumang natukoy na banta laban kay Pangulong Marcos Jr. Ipinaliwanag ni Castro na kinakailangang pairalin ang mga karaniwang hakbang sa seguridad upang maprotektahan ang lahat ng nasa loob ng Malacanang, kabilang ang mga empleyado, opisyal at mga miyembro ng media. Sarado sa mga motorista ang dalawang pangunahing gate ng Malacanang, kabilang ang Arlegui Gate at Solano Gate. Tanging ang JP Laurel Gate lamang ang nananatiling bukas bilang daanan ng mga sasakyan papasok at palabas ng Malacanang compound. Ayon kay Castro, normal na bahagi ng paghahanda ng security forces ang paghihigpit sa seguridad tuwing may malalaking kilos protesta. Dagdag pa niya, bilang pangunahing tanggapan ng Pangulo, nararapat lamang na tiyakin ang seguridad ng Malacanang anuman ang laki o uri ng isinasagawang rally. Kinumpirma rin ni Yusek Castro na nananatili si Pangulong Marcos sa loob ng Malacanang habang patuloy nitong minomonitor ang sitwasyon kaugnay ng rally. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News.